Ano ang kulay rosas? Magandang tingnan at nagbibigay ng bangungot kay Putin. Ang bagong misay ng Ukraine ay nakatakdang magpabago ng sitwasyon hindi lang sa Ukraine, kundi sa buong Europa. Nagawa ng Ukraine ang isang bagay na hindi nagawa ng malalakas na kapangyarihan sa Europa, na nagpapakitang may malaking problema ang Russia. Wasak na ngayon ang estratehiya ng Kremlin sa mga ballistic missile laban sa Ukraine. May parating na makapangyarihang rosas na bagay laban sa pinakamapanganib na misil ng Russia. Kaya napapabunot na si Putin sa natitira niyang buhok. 30 segundo lang, naipakita na ng Ukraine ang pinakaayaw makita ng Russia. Habang umiikot ang kamera, nakita natin ito sa unang pagkakataon, ang FPV-2X. Nakahanda ng iputok ang matingkad na rosas na misil sa kanyang launcher. Nakatutok ito sa langit at handa ng lumipad. Patunay sa talino ng Ukraine at Firepoint, kumpanyang nasa likod ng mahahalagang drone ng bansa. Ang Firepoint ang gumawa ng Flamingo, isang rosas na sandatang tumatama sa Russia ngayon. Ang Flamingo ay isang hybrid ng cruise missile at drone na kayang maghatid ng 1,100 at 50 kilo ng matinding pasabog sa layong mga 3,000 kilometro. Pero ang FPV-2X ay kakaiba. Hindi ito missile na panakit sa Russia, kundi para depensa ng Ukraine at Europa. Habang umaatras ang kamera, makikita ang huling paghahanda at pag-utos bago sumiklab ang mga makina. Malaking ulap ng usok ang nabuo sa ilalim ng kulay rosas na missile habang lumilipad ito pataas at nag-iwan ng bakas ng apoy. Nag-iba-iba ang anggulo ng kuha habang umaakyat ang missile at mabilis itong tumungo sa langit. Walang tinamaan na target. Hindi yon ang mahalaga. Ito ang victory lap ni Firepoint, isang maikling video na ipapakita ng nakaamba sa Russia. Matapos ang matagal na pag-asa sa kanluran, nagawa na ng Ukraine ang sarili nilang ballistic missile interceptor na inaasahang magbabago sa laban sa ere. Naubos ng huling kalamangan ng Russia sa armas laban sa Ukraine. Dumating na nag-iisang sandata na higit na kailangan ng Ukraine kaysa sa iba pa, at hindi ito nagmula sa US o alinman sa mga kasosyong Europeo ng Ukraine. Ang Ukraine mismo ang gumawa ng sandatang ito, at binago nito ang buong anya ng depensa sa impapawid ng Europa, gaya ng alam natin. May nagbago na ng tuluyan. Maintindihan mo kung bakit natin sinusuri kung anong bagong missile na ito at kung ano ang kinakatawan nito. Para sa mga tagamasid ng digmaan sa Ukraine, ang kulay rosas na missile ni Firepoint ay tila ikalawang kilalang pagpapalipad ng FPV-2 ballistic missile ng Ukraine. Ang pagpapalipad na yon ay sinabayan ng unang ganap na ginabayang paglipad ng FPV-2 at ito ay isang mahalagang tagumpay para sa Ukraine. Kahit hindi isama ang air defense, binibigyan pa rin ng FPV-2 ang Ukraine ng sarili nitong kakayahang gumamit ng ballistic missile. Mahirap yon para kay Putin. Dapat ang Russia lang ang may tunay na kakayahang magbanta gamit ang ballistic missile. Anuman ang magagawa ng Ukraine ay dahil lang sa tulong ng mga Western na kaalyado nito, na ibig sabihin ay laging may lamang ang Russia pagdating sa dami ng armas. Dahil sa FPV-2 binago ng Ukraine ang lahat. Abot ito ng 200 kilometro at bilis na Mach 4.3. Kaya nakamamatay ang FPV-2. Kayang magdala nito ng 100 at 50 kilong warhead at may pinakamahabang flight time na 200 at 50 segundo ayon kay Militarny sa pagtatasa noong Setyembre 2025. Ang FPV-2 ay revolusyonaryo para sa Ukraine. Sa footage, hindi lang natin nakita ang anunsyo ng Firepoint na pumasok na ito sa larangan ng mga ballistic missile. Ang nakita natin ay ang FPV-2 pero hindi tulad ng pagkakakilala natin dito. Ang missile sa Firepoint video ay FPV-2X, hindi ang orihinal na FPV-2. Mahalaga yon dahil may dalawang ibig sabihin. Nasa yugto na si Firepoint ng pagbabago sa orihinal na disenyo ng FPV-2 para magamit ang missile sa iba pang layunin bukod sa pag-atake sa Russia. Pangalawa, kaugnay nito, inaasahan ng FPV-2X na magsisilbing basehan ng air defense platform na sasaklaw sa buong Europa. Isang hindi pa naranasan ng kontinente o ni Putin. Hindi lang ito pagsubok ng missile, kundi unang aksyon ng Fragor. Iniulat ng United 24 Media na ipinapakita ng footage na ibinahagi ng Firepoint kung paano kayang baguhin ng pink na missile ng Firepoint ang direksyon ng paglipad nito pagkatapos ng paglulunsad, na isang napakahalagang kakayahan para sa isang missile kung gagamitin ito para sa air defense. Ayon sa parehong outlet, posibleng may iba pang pagsubok na ginawa ang Firepoint na hindi ipinakita sa video. Tama, ang FPV-2X footage ay teaser lang ng mga susunod na mangyayari. Hindi ito impormasyong magagamit ng Russia para malaman kung paano ginawa ng Ukraine ang missile.
Ipadala ang babala. Huwag ibunyag ang mga sikreto. Ito ay isang perpektong estratehiya para sa Ukraine habang sinusubukan nitong magdulot ng hindi mapigilang takot kay Putin. Mas gugustuhin ng leader ng Russia na ibang 30 segundo ang magdudulot ng takot sa kanya. At ang takot na mararamdaman niya kapag nakita niyang ginagamit ang FPP2X ay lalo pang titindi dahil alam niya kung bakit dinevelop ng Ukraine ang pinakabago nitong sandata. Walang pink na missile at Fragger program kung hindi dahil sa pananakop ni Putin na dito ay gaganap ito ng mahalagang papel. Ang FPFP-P2X ay bahagi ng mas malaking sistemang sumasaklaw sa Europa. Hindi ito hiwalay na misael. Ipinahayag ni Dennis Tillerman, co-founder ng Farpoint, noong Mayo na ang bagong pink na misail ng Ukraine ang magiging pundasyon ng pan-Europeanong air defense system na hindi makakamta ng Europa kung walang tulong ng US. At hindi lang Ukraine ang gumagawa nito mag-isa. Ang mga pakikipagtulungan sa buong Europa ang nagbigay daan para maging posible ang FPP2X. Ang infrared semi-homing head sa harap ng missile ay dinedevelop ng Firepoint at ang aliman na tagagawa ng depensang panghimpapawid na Diehl Defense. Para sa long-range detection radar nito, alinman sa Sabgiraf 8-4A Hensoldt TRML-4D o Thales Groundmaster 400 ang gagamitin. Walang gawa sa Ukraine. Lahat ay makukuha sa Europa. Iyon ang punto. Ang pink na missile na Ukraine ay sagot sa bantang balistik ng Russia sa buong Europa. Palatandaan ito ng kabiguan ni Putin na paghiwa-hiwalain at hatiin ang mga kaalyado ng Ukraine at bawasan ang tulong na natatanggap ng bansa. Ang pinakamahalaga, ang FPP2X ay simbolo ng pag-unlad ng Ukraine mula sa pagtanggap ng kagamitang militar hanggang sa pagiging katuwang ng mga kaalyado sa Europa. Malaki ang pagsandig nito sa teknolohiyang galing Ukraine noong 2026, tulad ng pagsandig ng Ukraine sa teknolohiyang kanluranin ng salakain ni Putin. Layunin ni Putin ang pagsakop, pero nakagawa lang siya ng halimaw na puwersang militar na di kayang pigilan ng Russia. Sa pagsusuri kay Fragger at sa pink na misil na pundasyon ng programa, ibinunyag ng Global Defense Corps na pangunahing layunin nito ang pababay ng gastos sa pagharap sa ballistic missile threat ng Russia. Binanggit din ng Kyiv Post na inaasang mas mababa sa $1,000,000 ang halaga ng bawat FPFP-P2X na misil. Dahil sa pondo mula Europa at mga kasosyong gustong bumili ng ganitong misil, posibleng maging susi ang Firepoint sa paggawa ng panangga sa himpapawid na kailangan ng Europa laban sa Russia. Maaaring makakuha ang Ukraine ng kapalit para sa Patriot Missile Interceptor na mahigit $4 na milyong ang isa. Kayang pabagsakin ng bagsik nito ang ballistic missiles sa halos isang kapat ng halaga ng Patriot. Kaya sulit ito para sa Ukraine at mga kasosyo. At kahit na parang kakaiba pakinggan, may practical na dahilan pa rin kung bakit kulay rosas ang napiling kulay para sa missile. Hindi pinili ng Farpoint ang kulay na yon para hiyain si Putin o dahil ito ang tatak ng kumpanya matapos ang pagbuo ng Flamingo. Rosas ang pinili dahil madaling makita at masubaybayan na makakatulong sa recovery team na mahanap ang debris at malinis agad ng Ukraine ang lugar bago makuha ng Russia ang mga natirang bahagi ng Firepoint air defense missiles. Ngayon, lahat ng ito ay talagang kapanapanabik para sa Ukraine at sa buong Europa. May isang dapat isaalang-alang sa demonstrasyon ng Farpoint FPP2X na dapat banggitin. Kung magkakaroon ng sandata laban sa Russian ballistic missile ang Farpoint at Ukraine, may ilang bagay tayong dapat makita mula sa FPP2X. Kabilang dito ang maneuverability na kailangan para matunton at tamaan ng ballistic missile. Ibang klase ang mga missile na ito kumpara sa drone o cruise missile. Hindi sapat na sumabog lang malapit ang interceptor missile. Kailangan ang kakayahang tamaan at sirain mismo ang target. Para maging banta sa ballistic stockpile ng Russia, dapat sapat ang liksi ng FPFP-P2X para direktang tamaan ang mabilis na missile. Mukhang sapat ang bilis ng pink na missile ng Farpoint. Kung maipapareha pa ito ng tamang kakayahan sa pagwawasto ng direksyon, siguradong may laban ang Ukraine. Kung kayang gumalaw ng FPP-2X ayon sa kailangan, malaki ang magiging papel nito sa digmaan sa Ukraine at depensa ng Europa laban sa Russia. Bakit? Bago sagutin ang tanong, paalala lang. Pinapanood mo ang The Military Show. Kung ganitong klase ng kaalaman ang gusto mong makita, siguraduhin mo nakasubscribe ka sa channel para hindi ka makaligtan ng kahit isang video. Ngayon, simulan natin sa Ukraine. Si Putin ay nagdulot ng seryosong problema sa ballistic missile na dapat agad maresolba ng Ukraine. Ayon sa ulat ng CNN noong Hunyo 4, matagal nang pinalalakas ng Russia ang mga aerial strikes sa Ukraine
dahil kailangan nila ito. Dahil pumalpak ang kampanya ng Russia sa lupa noong 2026, ang tanging paraan para masuportahan ni Putin ang pahayag niyang hindi maiiwasang babagsak ang Ukraine ay palakasin ang aerial campaign ng Russia. Nasa punto na ngayon ang Russia kung saan napapalipad sila ng humigit kumulang 8,000 Shahed na uri ng drone sa Ukraine bawat buwan. Mas malaking problema para sa Ukraine ang ballistic missile na makikita sa mga numero. Ayon sa CNN, gumamit ng 41 ballistic missile ang airstrike ng Russia sa Ukraine noong Hunyo 2. Mas marami ito kaysa sa missile ng Russia sa Ukraine noong Mayo. At 30 sa 41 ay tumama sa teritoryo ng Ukraine. Hindi pa sapat ang ballistic missile interception rate para sa Ukraine. Binanggit ng Ministry of Defense ng Ukraine ang problema sa performance ng kanilang air defenses noong Mayo. Karamihan sa mga drone ay na-handle na. Nakamit ng Ukraine ang interception rate na 1.73% para sa mga strike drone ng Russia, na umabot sa 7,476 na intercepts mula sa 8,150 drone na pinakawalan ng Russia. Mas mababa naman ang bilang ng na-intercept na cruiser at ballistic missile. Sa 211 missile ng Russia, 112 ang na-intercept ng Ukraine, katumbas ng mahigit 53%. May butas na sa depensa ng himpapawid ng Ukraine. Nararamdaman ito ng Russia at sinusubukan nilang samantalahin ang sitwasyon. Sabi ng intelihensya militar ng Ukraine, kayang maglunsad ng Russia ng mga 100 ballistic missiles kada buwan at mapanatili pa rin sa matatag na antas ang kasalukuyan nilang imbentaryo. Malaking problema ito sa Ukraine dahil kahit 50% ang antas ng pagharang 12-12 ng ballistic missile pa rin ang tumatama sa bansa kada buwan. Ang dahilan ng mababang rate ng pagharang na ito ay dahil sa isang hamon na kinaharap ng Ukraine mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Ang mga reserba ng Patriot missile ay hindi kailanman nasa lugar kung saan kailangan ito ng Ukraine. Sa isang artikulo noong Hunyo 2 sa The Guardian, sinabi ni Peter Beaumont na nagkaroon ng panahon ng kahinaan sa Europa dahil sa Operation Epic Fury sa Iran. Halos 1/4 ng mga reserba ng mga interceptor missile na ito na tinatayang umaabot sa 1,000 at 100 missile ay nagamit na. Mas matindi ang nararamdaman ng Ukraine sa problemang ito kaysa sa karamihan. Bukod sa pagiging mahal, kaunti na rin ang supply ng Patriot missile. Umaasa ang Ukraine sa US at sa mga kanluraning kaalyado nito para magpadala ng mga kinakailangang missile na ito upang harapin ang banta ng mga ballistic missile mula sa Russia. Pero kapag ginagamit ang mga missile na yon sa ibang lugar, hindi makakakuha ang Ukraine ng mga ito. Hindi magbibigay ang US mula sa mga reserba nito habang ginagamit pa nila ang mga iyon. Apektado rin ang mga bansang Europeo na nagdadalawang isip magbigay ng dagdag na Patriot missile sa Ukraine dahil hindi nila tiyak kung kailan nila mapupunan ang kanilang mga reserba. Nagdulot ang Operation Epic Fury ng matinding pagyanig sa depensa sa himpapawid ng Europa. Ang FP-P2X ay inilalagay bilang solusyon sa malinaw na pagdepende sa mga interceptor ng missile mula sa US na ikinababahala ng Europa at aktibong nakakasama sa Ukraine. Kung hindi magbabago ang kalagayan ng Ukraine, gaya ng gusto ni Putin, hindi mareresolba ang ballistic missile na problema. Ayon kay Yuri Ignat ng Ukrainian Air Force Command, noong Hunyo 2 sinabi niyang dahil sa limitadong pandigdigang produksyon ng mga air defense missile, makukulang ang Ukraine sa mga kailangan nito habang nagpapatuloy ang digmaan. Sa madaling salita, mangyayari ito kung walang gagawin ang Ukraine tungkol dito. Ang FP-P2X ang hakbang ng Ukraine para matugunan ito. Nagdulot ang Operation Epic Fury ng malakas na pagyanig sa air defense ng Europa. Sa kabila ng agarang pangangailangan ng Ukraine sa air defense, may mas malaking issue pa rito. Ang Europa, tulad ng Ukraine, ay umaasa rin sa US para sa air defenses. Kaya nga, nabuo ang Fragger. Gusto ng Europa na maghiwalay sa US sa air defense, kaya ang development ng Ukraine ng FP-P2X ay hindi lang laban sa ballistic missile attacks ng Russia, kundi para rin sa air defense ng buong Europa. Isipin natin ang isang posibleng hinaharap kung saan natalo ng Russia ang Ukraine. Matapos magtagumpay sa misyon, pinansin ni Putin ang ibang bahagi ng Europa, lalo na ang European NATO members na sinisisi niyang sanhi ng problema sa Russia. Malaking problema ito para sa Europa dahil umaasa ito sa US. Tulad ng binanggit ng Euromaidan Press, hindi gumagawa ang Europa bilang isang kontinente ng mga missile defense sa malakihang bilang. May mga hakbang na ginagawa para baguhin ang katotohanan iyon. Noong Mayo, 12-13 bansang Europeo, kasamang Ukraine, ay nagtatag ng anti-ballistic coalition
para likhain ng FPP-2X at mga suportang sistema nito. Pero sa ngayon, masyadong umaasa ang Europa sa mga kagamitan mula sa US na nagbubukas ng panahong vulnerable ang Europa, gaya ng binanggit ni Beaumont. Ang mga interceptor missile na gawa ng US na kailangan ng Europa para ipagtanggol ang sarili nito ay hindi na dumarating. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, abutin ng ilang taon bago muling mapuno ng US ang mga stockpile ng missile nito sa lahat ng larangan. At sa kalagitnaan ng 2029 pa, may babalik ang antas ng Patriot Interceptor bago ang Operasyon Epic Fury. Ipinapalagay nitong hindi mag-uumpisa ulit ang Operation Epic Fury. Wala pang kasunduang pangkapayapaan sa US at Iran, at ang tigil putukan ay nananatili pa ring nasa alanganin. Ang muling alitan ay magpapabilis ng paggamit ng mas maraming Patriot missile na posibleng magpahina sa estratehiyang depensa ng Europa na umaasa sa US. Kasing kailangan ng Europa ang FPP-2X gaya ng Ukraine. Kung wala ito at ang Fragile program, maaaring maging susi ang mga ballistic missile ng Rusya sa lahat ng gusto makamit ni Putin sa Ukraine at Europa. Ngayon, may solusyon ang Ukraine na hindi kayang ibigay ng Europa at ang FPP-2X ay maaring magsimulang gawin ng mas maaga kaysa inaasahan ng lahat. Ayon sa Interfax noong Hunyo 4, nagpahiwatig si Stillerman na malapit nang pumasok sa produksyon ang bagong Tink na missile ng Ukraine. Inaasahan ko na ngayong tag-init o sa pinakamatagal ay sa unang bahagi ng taglagas. Magsisimula na tayo ng mga test flight papuntang Moscow. At dahil hindi kami naghihintay ng pag-aproba at formalisasyon, kundi agad kaming nagtatayo ng mga linya ng produksyon. Hindi kami gumagawa ng 1, 2, o 3 kopya lang ng kahit ano doon. Agad kaming gumagawa ng 10 test na kopya. Gagawa kami ng 10 hanggang 20 misil doon at sisimula na naming i-produce ang mga ito. Kapag naaprobahan na kami at bumili na sila sa amin, 12-12 ng piraso na ang ipoproduce doon, ayon sa co-founder ng 5 Points. Pinag-usapan ni Stillerman ng FPP to. Ngunit, ang FPP-2X ay base sa ballistic missile na yon. Posibleng ito ang magiging game changer ng air defense ng Ukraine na magsisimula ang produksyon bago matapos ang 2026. Para sa Europa, kailangan na ito sa lalong madaling panahon. Pinapalakas ng Russia ang kanilang ballistic rhetoric, kaya mas lalong naging mahalaga ang pangangailangan para sa panlaban dito. Noong Mayo, pinuri ni Putin ang pagsubok ng bagong intercontinental ballistic missile na Sarmat. Tinawag ng leader ng Russia ang Sarmat na pinakamakapangyarihang missile sa mundo at papasok na ito sa aktibong serbisyo bago matapos ang 2026. Kasabay nito, tinatakot ng Russia ang mga bansang Baltic at nilagdaan ni Putin ang batas na ipapahintulot sa kanya na lusubin ng anumang bansa para protektahan ang mga mamamayang Ruso sa ibang bansa. Mula Mayo 19 hanggang 21, nagsagawa ang Russia ng biglaang ehersisyo para subukan ang kanilang estratehikong kakayahang nuclear, kasunod ng pagsubok ng misail na may kakayahang magdala ng sandatang nuclear noong Mayo 12. Mga sinadyang senyales, ito na ipinadala ni Putin sa Europa. Naghahanda ang Russia para sa bagong digmaan kung saan mahalaga ang ballistic missile. Ang paglitaw ng FPP-2X ay naging sagabal sa mga plano ni Putin. Halos lahat ng bahagi ng Pink na missile ng Ukraine ay gawa sa kanilang bansa. At ang mga bahaging hindi kayang gawin ng Ukraine mismo ay mula sa mga bansang kasing interesado ring protektahan ng kanilang sarili laban sa Russia. Inalis na ang pagdepende sa US at napipigilan ang plano ng Russia para sa Ukraine at Europa. Para kay Putin, lampas ito sa simpleng anunsyo ng bagong sandata ng Ukraine. Ang Pink na missile ng Farpoint ay malaking pagbabago sa depensang panghimpapawid ng Europa at Ukraine na maaring mag-alis ng banta mula sa ballistic missile ng Russia. Habang sinusuri pa ang FPP-2X, may isa pang bagong sandata ng Ukraine na sumisira sa mga likurang linya ng Russia. Totoo ang Morrigan at ito ang lihim na sandata ng Ukraine para makapasok sa mga sinakop na teritoryo at sirain ang lohistika ng Russia sa Crimea. Ano ang Morrigan at bakit ito mahalaga? Panurin ang aming video para sa mga sagot. At kung nagustuhan mo ang video na ito, pindutin mo ang subscribe button para masundan mo ang lahat ng pinakabagong pag-unlad ng mga sandata ng Ukraine. At salamat sa panonood.